Ganito ko nga pala sinimulan yung aming house project mga idol. Ang una nating ginawa dito, hinukayan muna natin yung paglalagyan ng ating tie beams. 30 ang lalim, 25 yung lapad niyan mga idol. Alright, hinukayan na natin yung paikot niyan. And after mahukayan natin yung paikot ng ating paglalagyan ng tie beam ay naghukay na rin tayo ng paglalagyan ng ating column o poste mga idol. 4x5 yung lapad ng building na at gagawin dito mga idol. And after mahukay natin yung ating mga butas dito mga idol, 120 by 120 at saka by 120 ang lapad ng ating mga butas dyan mga idol. At ang parilya naman ganawa natin dito ay 1 meter by 1 meter mga idol. At hindi na rin natin nilagyan ito ng hook kasi para sa akin uses din naman yun. And after ma-assemble natin yung ating parilya dito mga idol, nag-assemble na rin tayo ng mga bakal para sa ating gagawing column mga idol. At ito pinapaikot ko na nga yung column dahil mabigat ito. And after ma-assemble mga idol, naglagay na rin tayo ng mga bato para malatag na rin natin yung ating parilya dito. And after malatag yung ating mga parilya dito, ilalatag na rin natin yung ating gagawing column dito mga idol. Ito, napakagandaan mga idol. At tapos na nga nating latagan lahat ng ating mga butas dito, yung column at saka yung ating parilya, nalatagan na rin natin lahat. Ang kulang na lang dito mga idol, bubuhusan na lang natin ito. After that, naghalo na rin nga kami ng semento dito para makapagbuhos na nga kami at makausad na rin kami para sa next na gagawin namin. Ayan, binuhubusan na nga namin ito mga idol. After mabuhusan mga idol, eto na, nabuhusan na natin lahat ng ating pundasyon dito. And after mabuhusan nga, naglagay kami ng forma dito na 45 cm ang taas. Ang purpose niyan mga idol ay para maiangat yung ating poste sa lupa at para hindi tayo mahirapan magtrabaho at para makatipid na rin tayo sa ating mga forma mga idol tulad ng plywood at kuko lumber. At nilagyan na nga natin ng hollow blocks, pinaka-bridge niya para hindi gumalaw. After that mga idol, binuhusan na nga rin natin kunting siksik at ayan na nga mga idol, nabuhusan na nga natin yung poste. Alright, ito na, nabuhusan na nga natin lahat mga idol. Ito, napakaganda. At after mabuhusan mga idol, binabaklas natin yung ating mga forma dito. Ito napakadaling baklasin mga idol. Kasi nga 45 cm lang ang taas niyan. And after mabaklas natin yung ating forma mga idol, ito, maglalagay tayo ng sako para hindi madumihan yung ating column. And after that mga idol, maglalagay tayo ng lupa. Ibabalik na natin yung lupa para umangat at hindi na mahirapan tayo magtrabaho. After that mga idol, nilalatag na nga natin yung ating tie beam. At ito na nga, nalatag na nga natin lahat mga idol. Ito, buhos na lang ang kulang dito, paikot yan mga idol, nalatagan na rin natin. 5x4 yung sukat ng ating building dito mga idol. At kung second floor lang naman ang pag-uusapan dito mga idol, kung ako tatanungin, pwedeng-pwede yan mga idol, kayang-kayang second floor to. Ang ating tie beam at matapos na rin nating formahan. Ito, binubuhusan na nga natin yung ating tie beam dito mga idol. Alright, binubuhusan na natin to para makapag-settle na rin tayo ng hollow blocks. Ayan, sinisiksik natin ng maigi mga idol kasi nga poste yan sa tie beam. Importanteng siksik yan mga idol at dapat matapang yung timplada natin dyan mga idol. At matapos nga namin buhusan mga idol yung paikot ng tie beam ng building na ito mga idol. Ito, nagsisimula na nga kaming nag-install ng ating butterboard kasi nga maglalagay na tayo ng hollow blocks. Alright, nakasettle na tayo ng butterboard dito at ito na nga, nagsisimula na nga kaming mag-settle ng hollow blocks dito mga idol. Ito, pinalatag na namin yung ating mga grout dito para makapagpatong na tayo ng hollow blocks. Alright, may tali na rin yan mga idol para make sure na tuwid yung ating ilalagay na hollow blocks at nakalibil na rin yan mga idol para pantay-pantayan. Alright, ito na, nagsisettle na tayo ng hollow blocks dito. Nasa gitna tayo ng initan dito mga idol at nakasando pa tayo dito. Dalawa lang kami dito ng brother ko mga idol. Alright, ito na. Tuloy-tuloy lang yung paglatag natin dito ng hollow blocks. Pantay naman yun mga idol kasi nga may tali. Yan, at pag kayo maglala, sanay naman tayo sa pag-settle ng hollow blocks kahit hindi naman natin trabaho yan. Alright, ito. Naghahanda na rin ng mga hollow blocks yung brother ko para tuloy-tuloy yung pag-setup natin ng hollow blocks dito. Isang patong pa lang yan mga idol dito sa kabilang side. Ito naman tayo sa kabilang side, mahaba yan mga idol. 5 meters yung paglalatagan natin ng ating hollow blocks dito. Alright, ito na. Masyado lang siyang talagang mainit kaya... Pero okay lang, tiis-tiis lang natin mga idol yung init. Kailangang matapos natin itong pag-settle dito. Tuloy-tuloy lang pag-settle natin dito mga idol. Alright, marapit na rin tayo makarating sa dulo. And after makarating natin tayo sa dulo dito, ay maglalatag na rin tayo ng palaman. Lalagyan natin ng palaman yung mga hollow blocks dito mga idol para makapagpatong na rin tayo ng second layer. And maglalagay na rin tayo ng grout dito para mapatungan na nga ng pangalawang patong yung ating hollow blocks. At ito na nga, nalagyan na natin lahat. At nagpapatong na naman tayo para sa pangalawang patong ng ating hollow blocks mga idol. Alright, sipat-sipat mga idol.
Okay, medyo mataas yung ating ano dito, vertical na bakal, 2 meters yan kasi nga pag iniksyan natin yan, maraming dugtong yung mangyayari. Kaya ang gagawin natin dito mga idol, iwas dugtong tayo dito para mas matipid sa bakal, mas matipid sa materials. Kasi kung mas maiksi yung gagamitin natin dito, mas maraming dugtong ang mangyayari. Kaya itong ginagawa natin, hinahabaan natin to. At saka ito yung diskarte natin mga idol, inuna natin yung ating pagsettle ng hollow blocks kaysa unahin yung poste. Kasi ito yung pinakamatipid na way mga idol para mas maiwasan natin yung maraming materyales, maraming plywood, maraming kahoy ang magamit. Kasi nga pag inuna natin yung ating poste mga idol, magkakaroon tayo ng 4 sides na plywood para pormahan yan. Samantalang pag inuna natin yung ating hollow blocks mga idol, 2 sides na lang yung gagamitin natin. At saka hindi na rin tayo magkakaroon ng mga abang na mga dowels. Kasi pag maraming abang na dowels dito mga idol, marami ding dugtong ang mangyayari. Ibig sabihin maraming bakal ang maaaksaya. Kaya ito ang technique mga idol, unahin natin yung ating hollow blocks para iwas dugtungan. At least yung mga bakal natin na lalagay na horizontal ay puro buo yan, walang dugtungan. Mas matibay pa mga idol. Kaya ito yung suggest ko sa inyo mga idol, tipid tips. Mas matibay pa mga idol. Kasi usually ang ginagawa ng mga building ngayon, inuuna nila ng poste pang madalian. Pero ang mangyayari, hiwalay naman yung hollow blocks. At saka maraming dowels ang mapuputol. Maraming dugtong. So maraming aksayang bakal dito mga idol. At nasa pangalawang layer, malapit na rin tayong matapos dito mga idol. Alright, ito na. Pangatlong patong na nga tayo dito. Pero mainit. Hindi pa rin nagbabago yung init dito mga idol. Alright, malapit na natin matapos yung ating pangatlong patong dito. Sana nagustuhan nyo yung video natin for today mga idol dito at sana nagkaroon kayo ng idea about sa tipid tips tungkol sa mga materialis natin sa paggawa ng bahay mga idol. Alright, malapit na nating matapos yung ating third layer ng ating hollow blocks. Okay, kunting-kunti na lang yan mga idol. Pero namumula na yung ating braso dito kasi nga mainit, nakasando pa tayo, bilad na bilad tayo dito. Alright mga idol.